Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Eto, panoorin natin, una nating pag-uusapan ay dito natin i-compare itong si Bongbong Marcos at itong si former President Duterte kung gaano sila kamahal ng taong bayan. Mako-compare natin kung sino yung genuine na mahal ng taong bayan. Yan ang unang video kong ipapakita. Pangalawa nating pag-uusapan ay isang video nitong si Kiko Barzaga, yung congressman na Gen Z na sikat ngayon dahil sa kanyang very loud at hindi siya takot na mag-express sa kanyang sarili patungkol dito sa korupsyon na nangyari sa House of Representatives. Na itong video na ito, while kinunan niya ng video itong si Martin Romualdez na nag-speech sa kanyang pag-step down bilang House Speaker, ay nagko-comment itong si Barzaga na, ayan, alis ka na dyan, nanalo na ang taong bayan, wala nang buwaya, parang ganon ba, no? Talagang marami pong nag-react na gusto nila itong batang ito dahil prangka. Okay? Matalino. Ha? Sabi nga niya sa isang interview ni OG Diaz na he is very sensitive talking about yung mental health ng isang tao. Kasi kung maalala natin, sinabihan siyang may mental health issue nitong si Congressman Puno. Okay? Mamaya ipapakita ko itong video na ito. Okay? Pangatlo nating pag-usapan, ito yung main topic natin ngayon. Kasalukuyan ngayong oras na ito ay naghihiring po no ng Blue Ribbon Committee sa Senado patungkol pa rin dito kay Bryce Hernandez, itong mga contractors na sangkot dito sa flood control projects. Itong si Senator De La Rosa ay question harap-harapan itong si Hernandez, okay, sa pagkasangkot dito kay Senator Joel Villanueva. Okay, mamaya pag-usapan natin yan kasi matindi po yung banat ni Senator Bato de la Rosa, bakit nasangkot itong si Joel Villanueva. Okay, pang-apat natin pag-usapan ay itong face-to-face nagkita na itong si Senator Jinggoy Estrada at itong si Bryce Hernandez pagkatapos ng inamin nagmamayabang itong si Bryce Hernandez doon sa House of Representatives na hindi raw safe itong si Senator Jinggoy Estrada. Heto, nagharap na sila. Mamaya atin pong panoorin ang mainit na palitan ng salita nitong si Senator Jinggoy at itong si Bryce Hernandez. Okay? Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Eto, ipakita natin itong sinong mas mahal ng taong bayan when it comes to kung nandoon kayo sa sports. Ito kasi ipinakita dito sa video na ito, nakuha ko lang ito sa sa Facebook, okay? Na may nag-compare kay Bongbong Marcos at itong si former President Duterte nung umattend itong si Bongbong Marcos sa ano ba tawag yun? 5 championship yung sa volleyball. Kung gaano tinanggap itong si Bongbong Marcos sa taong bayan. At itong nakaraang video ni former President Duterte nung nag-attend po ito sa 30th SEA Games nung iniheld dito sa Pilipinas. Okay, kung paano po
masaya ang taong bayan kapag si former President Duterte ang present sa isang event. O, heto yung video ha. Makukumpara mo talaga na ang layo ni Bongbong Marcos kay former President Duterte. Heto po yung video. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Grabe guys, no, nakakahiya. Wala man lang pumalakpak. Wala, hindi nakilig yung taong bayan. Wala, hindi sila masaya ni Bongbong Marcos. The video doesn't, hindi po nagsisinungaling ang video. The video doesn't lie. It tells all. No? Walang pumalakpak. Kung meron man, kinantsawan pa siya. Tinawag ang kanyang pangalan. Nung tinawag na, wala. Kaway-kaway na naman siya sa hangin na walang pumapansin. Tingnan nyo. Pinagtawanan pa siya, guys. Kawawa naman. Alam mo, Bongbong Marcos, hindi mo talaga mabiblame ang tao kung ganyan ang response nila patungkol sa'yo. Ang pumalakpak lang yung katabi niya out of respect. Wala talaga. Sobrang hilaw. Wala nang gustong pag-appreciate dito sa taong to. Wala man lang nagsigawan. Normal lang. So, I hope for now, Bongbong Marcos, alam mo na isinusuka ka na ng taong bayan. Ako po'y nahihiya sa kanya. Wala, pati yung nagva-volleyball sa gilid. Walang pumapansin. Di ba? Di ba sana ang datingan sana dyan pagtawag ng presidente ng Pilipinas, lahat standing ovation yan, out of respect, di ba? Pero wala, dito wala. Heto naman yung video, ikinumpare nila kung ano yung tanggap ng tao kapag si Duterte ang nandyan sa event. Heto di ba? Naalala ko pa ito 30th sa SEA Games Sobrang saya nila, Sobrang saya. Ininterrupt ko lang kasi baka makapiright tayo. Yan. Sobrang saya-saya nila. Nakatingin sila sa presidente. Yan. Kasi sumasayaw si former President Duterte dyan pati yung madre, Sayang-saya yung madre, Di ba? Tingnan nyo, sumasayaw pa si Tatay Digong, Ladies and gentlemen. While sumasayaw si Tatay Digong, nung kumembot-kembot na si Tatay Digong, mas lalong nagsigawan yung taong bayan. Diba? Kitang-kita nyo ang difference. So, tapos, ang ginawa pa nila kay former President Duterte, pinahuli pa nila. Yan ang pinaka sad na nangyari. Diba? Kasi sabi ko, kapag merong mangyari kay former President Duterte doon sa The Hague, walang ibang sisisihin yan, Bongbong Marcos. Kaya sabi ko, you will never be loved by the Filipino people, Bongbong Marcos. Tandaan mo yan. Okay? Heto naman, yung video na nag-speech, the last speech ni Martin Romualdez, na nag-comment while nag-video itong si Kiko Barzaga. Ito, pasok! And with deep gratitude for the trust and confidence you have afforded me. Bye-bye. Bye-bye. Sabi niya, pakinggan nyo ang background na nagko-comment itong si Kiko Barzaga. Yun ang highlights dito. Hindi yung speech ni Martin Romualdez. Pakinggan nyo. That trust has been the source Panalo tayo. of my strength
in every day of service. Sad. When I assumed this responsibility, Mamimiss ko yan eh. Galing yan eh. I made a solid commitment that the House of Representatives would be the people's house. Say hi. Hi. Bukas, tapat, Say hi. tulay na naglilingkod. Kinadyawan pa Yet si Gary. leadership also demands that we confront the trials of the president. Ayun, Marcos. In his recent State of the Nation address, Boses yan ng Barzaga, ha? the president reminded us that accountability must prevail Okay. Hindi ano ako. and that no one Parang sinita siya ni Gary na huwag mo lakasan yung boses mo kasi may nagsasalita. Gary napikon rin eh. is above scrutiny. Oo nga, yan. I fully Yan and tuloy. unequivocally embrace that call. Good. Ganyan. Bye-bye ka na. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Dang billion ha. Ang ating mga kababayan Hundreds of ay billions. nangangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y may balik. Bye-bye yan. Bye-bye. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this house, and on the president I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have Dasal ka made pala. a decision today with a full heart and a May clear puso ka pala conscience. ha. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Yun o, panalo na ang taong bayan. I do Yun this tayo. so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, Hindi, pinsan ka without mo. doubt, without interference, without undue influence. Pinsan ka ni Marcos. Walang Walang nangyayari mapili. sa'yo. Walang Safe makikita. ka. Safe ka. Let the truth emerge and let justice be done. My colleagues, carry forward the work of this institution with unity and resolve. Ako, kapag sa 2028 at si VP Sara na ang maging presidente, sure ako dyan, ipapatawag ito sa Senado o sa House of Representatives itong si Martin. Wag mo na ulitin The yan. Filipino people Daming never lose nalulunod. faith in democracy, for it remains capable of self-correction and renewal. Mga minamahal kong kababayan, I leave this chamber as I first entered it. Minamahal niyang kababayan. Okay, mahal mo ba ang kababayan? Pinahinayaan mo yung korupsyon? O yun, bye-bye. Humble servant, Ha, servant. ready to serve Sino sinaserve wherever mo? duty may call. Step down not in surrender, Tingnan nyo pagkatapos ng kanyang speech. Pansinin nyo yung mukha ni Romualdez. Sobrang lungkot niya. but in service. Hindi, talo ka ni Meow Or Meow. sometimes, Talo ka na ni Meow the Meow. greatest act of leadership is the grace to let it go. O yun, dapat dati pa So yan. that this institution may endure stronger than ever before. Ang tapang nitong si Barzaga eh. Hindi, Ang wala. masalamat ay matatag, Wala na yung Marcos mabuhay ang admin. Kongreso ng Bayan, Wala na. mabuhay ang Pilipinas. Walang pala. Tingnan nyo yung mukha niya, sobrang lungkot. Sakit sa Pilipinas. Yun o. Saya ng mga tao, wala ka na. Ang sabi niya, masaya yung mga tao, wala ka na. Saya ng mga tao. Bye-bye na. Bye-bye, crocodile. Bye-bye crocodile raw. Yan ha.
Matapang. Maraming nagre-react dyan na may mental health raw. Sabi ni, hindi naman mental health. Huwag natin pag-usapan yan. It's a serious issue. Diba? Kitang-kita nyo gaano katapang itong batang ito. Sabi pa nga niya, panalo ang taong bayan. Diba? Buti pa yung bata, alam eh. Ito, panoorin na natin ang nangyari kanina dito sa Senate Blue Ribbon Committee. All right, let's now return to the Senate for the resumption of the Blue Ribbon Committee probe. Sally Santos, nung last hearing, napapansin ko sa iyo, masyado kang free-flowing magsalita. Sinasabi mo lahat, normal na normal, natural na natural. Ngayon, napansin ko parang may apprehension ka na, parang takot ka. Meron bang nananakot sa iyo? Meron ba ka bang kinatakutan? Before you answer, I'd like to clarify, no? May kasama kang lawyer, right? Yes po, Your Honor. Okay, thank you. Thank you, Mr. Chair. Tanungin ko lang ito si Ms. Santos. Kung meron ba siyang kinatakutan, may nananakot ba sa kanya? Bakit biglang nagbago yung demeanor mo ngayon dito sa hearing? Yes, Your Honor. Kasi po sa bahay ko po, marami pong umiikot na mga sasakyan. Tapos ang tagal po, hindi po namin malaman kung sino po isakay kasi sobrang tinted po nung mga sasakyan. May suspect ka ba? May suspitsa ka ba in particular kung sino itong mga tao na tinatakutan mo? Para alam ng committee na ito, kung may mangyari sa'yo, alam namin kung sino pwede, posible magiging person of interest kung may mangyari sa'yo. Ang po pwede lang naman pong gumawa sa akin dito. Sila Engineer Bryce. Sila Engineer Bryce saka sila Engineer JP. Engineer Bryce, Mr. Chair, pwede matanong si Engineer Bryce kung meron ba siyang balak na masama para dito kay Santos? Wala po. Hindi ko po iniisip yun. So, babalikan kita. Ms. Santos, may sinabi kang dito sa iyong affidavit, paragraph 18. Ayon kay Engineer Bryce, sa lahat ng pagkakataon, kinukuha nila ang buong bayad sa isang proyekto ay sila na ang bahala magbigay sa kapitan, sa mayor, kay D.E. Henry at iba pang may SOP. Totoo ba to? Yes, Your Honor. Ito sabi ni Bryce. Yes, Your Honor. Balikan kita, Bryce. Nagbibigay ka sa mayor, sa kapitan? Hindi po, Your Honor. Wala po. Wala po akong kausap na politiko. Kasi last hearing, sinabi mo na yung pera na kinuha niya sa land bank, hinahatid niya sa iyo, iniiwan mo lang sa opisina mo, at kinukuha na ni D. Alcantara. At hindi mo alam kung magkano yung pera na yun dahil hindi mo tinitingnan, hindi mo binibilang. Am I correct? Tama po, Your Honor. Nakabox po siya at mga nakasil po. Nakapak, nakasil. Opo. Ngayon, may sinabi ka bago kanina na yung hatian ng SOP ay 20%. Pakiulit nga for the record. Ano po yun? Yung sa kita po ng nung in-house construction po. Yun po yung sinasabi ko na 40% po kay DE, 20% po sa akin, 20% po kay Engineer Mendoza at dun sa isa po namin kasama. So, kinuha niya yung pera sa total amount ng cost of project na binayaran ng DPWH, kinuha ni Santos. Halimbawa, may isang project na 100 million. Yung 100 million, according to him, binabawasan niya ng 3% royalty para sa kanyang lisensya bago niya ibigay sa iyo. So what is 3% of 100 million? 3 million po. 3 million. So 97, kabuuang 97 million ibibigay niya sa iyo. Yung 97 million na yun ba yun ay, this is only an example ha. Yung 97 million na binigay niya, yan ba yun yung 20% mapupunta kay, sabi mo, DA? 20%? Pakiulit nga yung distribution. Kung magkano po yung magiging pera na na kinita, for example nga po kung
nabigyan po ng 90 million o sabihin na po natin 100 million para madali po. Okay. Yung 40 million po doon na kay D. Henry Alcantara, 20 million po sa akin, 20 million din po kay Engineer Mendoza at 20 million din po doon sa isa naming kasama pa. So total of 100. Yes, Or 100 of the 90, binawasan na yan 3% eh. Binawasan na 3 million. So 97 million, yun ang hatian ninyo. 20%, 40% kay DA. Pakiulit. Opo. Pero ibabawas pa po dito yung mga gastos, yung mga obligasyon po sa proponent. Ayan po, alisin po muna yun. Magkano ang sa proponent? Depende po. Minsan po, meron pong 25%, minsan po 30%. Depende po kung sino po ang kausap ni Boss Henry. So ito mga proponent na ito, kilala mo ito? Meron po akong specific knowledge yun nga po dito kay Senator Joel at saka po kay Senator Estrada. Pero yung sa iba po, naka-blind lang po ko. Paano mo na nagkakaroon ka ng personal knowledge doon sa... Yan damay na si Joel at si Estrada. Kasali raw sa proponent. Sige nga. Kanila, anong... Sinasabi po sa akin mismo ni boss. For example nga po, may ibang... Personal knowledge mo galing kay boss mo. Yes po. Yan ang hirap. Hearsay ang dating eh. Hearsay na binibigyan raw itong si Estrada at itong si Sir Joel Villanueva. Yan tayo sabit eh. Yung hearsay, tapos wala kang katibayan dyan, patay tayo dyan. Sinasabi niya po sa So yan ang personal knowledge mo, sinasabi niya. Yes po. For example po, sabi po ni boss, yung ibang mga senatorial funds daw po, si Yusek Robert Bernardo po ang kausap doon. Yusek Bernardo? Opo, Your Honor. Engineer Alcantara, wala siyang alam sa mga pander, sa proponent. Ikaw daw ang may alam. I deny, Your Honor. Binanggit ko na po kanina na pag lumabas po sa GA, nag-i-implement lang po kami. So mahirap dito, Mr. Chair, dahil pareho na itong cited in contempt eh. Hindi ko na ito pwede papakontempt ulit dahil nakakontempt na itong dalawa na ito. So, yung meaning to say, yung sinasabi mo na hatian after na yon sa pander, yung proponent. Apo. Binawasan na ninyo. Apo. Ang problema, kayong dalawa nagtutulakan. Bakit ang alam mo lang yung dalawang senador na binanggit tapos yung iba hindi mo maalala dahil napakaraming project hinawakan ninyo. Sobra-sobra ang dami. Billion-billion yung dyan sa District Engineering Office ninyo. Tapos out of those billions na pera, dalawang lang ang maalala mo, yung dalawang senador lang. Ang alam ko po, meron pa pong iba kaso wala po akong sapat na ebidensya pang hawak sa ngayon. Dahil po Paano mo nalaman na merong iba? Through isang mga text message. Wala po kasi akong hawak na text cellphone. Message nino? Anong staff po ni Boss Henry tsaka po si Boss Henry. O bakit hindi mo sabihin kung sino yung mga tao na yan? Yun nga po, Your Honor, wala po kasi akong hawak, hindi ko po hawak yung cellphone ko kasi naka-contempt po ako. Kaya hindi po ako makakilos para mahanap po yung mga sapat na ebidensya para patunayan po yung ibang tao. Ayoko naman po magparatang ng wala po akong hawak na ebidensya. Tapos, kay Senator Jinko at Senator Joel, may hawak ka na ebidensya? Actually, ito nga po. Dahil na rin po sa butihing Senator Win Gatchalian, yung pinakita niya po pala kanina na unprogrammed ng General Appropriation Act ng 2023, doon po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Alam mo, sabi ng boss mo, wala kayong alam. Wala kayong alam pagdating. Senator De La Rosa, Yes, sir. whether program or unprogrammed, yung nag-enumerate ka eh. May Opo. description ka. Yes po. Sige, point out mo ngayon kung saan sa GA yun. No, not in your list. Sa GA mismo. Para matulungan mo kami. Your Honor, hindi po siya sa GAA. Kung kanina... Walang Opo, ibang pagdadala yung items kundi from GAA. Walang ibang pagkukunan dyan kung sa GAA. Whether program or unprogrammed, naka-indicate doon. Yan, binibigyan ka ng kopya ng GAA. Your Honor, yung kanina pong pinakita po ni
ni Senator Win Gatchalian na listahan ng unprogram po noong 2023. Eksakto po, yun po We yung will examine that. yes po, eksakto po, yun po yung mga binanggit namin project ng listahan ng na 600 million po. Do you confirm this, Mr. Chair? Do you confirm this, Mr. Alcantara? Ikaw ang alam mo lang GAA. Tapos itong Deputy District Engineer mo, may alam na siya na program tsaka unprogram. Anong alam mo dito? Your Honor, sa tulad po sinabi ko, pag lumalabas po sa GAA, yun lang po ang pinibibid namin, Your Honor. I don't have any knowledge about the insertions and so forth po. So hindi mo alam kung ito'y program or unprogram funds Yes, ang Your implement ninyo? Mr. Chair, With the permission Paano? of Senator De La Yes, Rosa. with the permission of Senator Batom, mabilis lang po, no? Itong unprogrammed, lumobo ng katakot-takot. Alam natin yan. At noong 2021, nasa 176 billion. Noong 2022, naging 251. Pero kasama dyan yung COVID procurement ng vaccines. Kasama rin yan yung mga health workers incentives. Noong 2023, from 251, naging 800. Yan ha. Patuloy tayo sa next video natin. Ito. Mr. Bryce Hernandez, hindi tayo personal magkakilala. Do you confirm? Ito naman yung kay Estrada at ni Bryce Hernandez. Itong paghaharap nila pagkatapos na pinagbibintangan ni Bryce itong si Senator Jinggoy at si Senator Joel. Yes, Your Honor. Ni minsan ay hindi po ako tumawag sa iyo, nag-text message sa iyo, nag-message. Tama ba? Yes, Your Honor. Sinabi mo sa testimony mo sa House na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Wala pong specific na sinabing ganun, Your Honor. Pagkatapos mo ko dinurog sa House ngayon, wala ka specific na sinabi. Yung dito po kay... Pakinggan mo muna ang tanong ko, Mr. Bryce, ha? Sabi mo sa testimony mo sa House of Representatives na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi maraming inconsistency itong si Bryce. So, duda ko rito, sinangkot lang nila itong si Senator Joel at si Senator Estrada. Kasi parang ganti ito ng nabangkit ng mga diskaya, yung mga congressman. Sa'yo, nabibigyan daw niya ako. Is this correct? Tungkol po dun sa 2025 projects, opo. Okay. Hindi po dun sa 2022. Mr. Bryce, you mentioned the name or names of Senator Estrada and Senator Villanueva. Is si Senator Estrada twice on 2 occasions sa House? Yes po. One, 10:40 a.m. Sinabi mo, Senator Jingo Estrada and Senator Villanueva with a list of projects. I remember that. Yes po. And then on another occasion, 12:50 p.m., yun na yung pinakita mo yung screenshots na walang kahulugan sa ngayon, lumalabas. Yung kay WJ, kay D. Alcantara, tapos nilink mo kay si Beng Ramos, nilink mo kay Senator. Cleared na yon. Yes. Cleared na yon. Actually, regarding po doon, Your Honor, meron po akong follow-up na text message po na nag-confirm na nagdala po it's either Ma'am Beng or Ma'am Mina sa office. Dinala po dun sa administrative officer namin noong time na yon. Meron po akong text message na yun. Galing po sa Chief of Staff ni Boss Henry Alcantara. Kinonfirm po na nakapagdala na ng obligasyon sa office. Do you have that? Yes, I have po, Your Honor. So that's related to the WJ. Yes po, Your Honor. Nagdala ng pera. Can you show that? Yes. Or, sige, basahin mo nga. Page. Kaninong office yun? Kaninong office? Ito po yung text message sa akin nung staff po ni Boss Henry. Sinong staff yan? Carlo Rivera po. Carlo Rivera. Sige, pakita na sa screen. Sige po. Nandito ba si Rivera? Nandito? Hindi ko po napansin, parang wala po. Baka pwedeng paimbita, Mr. Chairman. We will.
While waiting, yung isa pang pagkabanggit mo sa kanilang dalawa, yung 10:40 a.m. do sa House hearing ng September 9, di ba? September 9. Okay. Sinasabi mo, nagbaba si Senator Estrada ng 355. Yes po, Si Your Senator Honor. Villanueva nagbaba ng 600 million. Yes po, pero hindi po Okay, 2025 yun kay Senator Joel po. Hindi po. Hindi, 600 million sabi mo. Opo, pero Okay, hindi po we siya check with the 2025. GAA. No? Yung kay Senator Villanueva, in fairness to him, hindi namin makita sa GAA yung mga enumeration mo o yung enumerated list of projects. As para Senator Jinggoy, nakita namin talaga yung 7 items kasi item for item, chinek namin, nagtugma doon sa sinabi mo. But in fairness to Senator Villanueva, unless you modify the list that you enumerated at tumama doon sa aming chinecheck, then we will also hold him into account. But as of now, we cannot. That's why I did not mention him. Yung 600 mo, mali Mali yung description mo. At wala. Kung merong mali, inconsistency, obvious na yan. Wala kami makita. But I want to be truthful, As para Senator Jinggoy, nakita namin 355. Now, ibang usapan yon doon sa sinasabi mong 30%. The burden of proof is on you. Kasi sinabi mo, merong 30% si Senator Jinggoy. Yes po. Oh, how will you prove that? Si Boss Henry po actually, babasahin ko na po. Hearsay na naman. Okay na ba yung screenshot niya? Oh, sige. Pakilabas mo muna yung screenshot. Sige, you start reading from your cell phone. Sige. Hindi mabasa yung green, basahin mo na lang dyan. Ito po, ang highlight na lang po natin, Your Honor. December 16, 2022, 11:20 in the morning, nag-message po ang staff sa akin ni Boss Henry, si Engineer Carlo Rivera po. Ito po ang message niya. Boss, good day, M. Nakuha ko na po pala kay AO, which is Administrative Officer, yung pinadala nila Mambeng Ramos. Yun po. Yun. And then? Wala, iba na po to eh. Ito pala. Good day, may bidding ba tayo? Nagtanong po ako sa kanya. Ang sabi niya po, wala pong bidding today, Monday po ulit bidding natin. Tapos nag-message po siya ulit ng December 16, 2022, 3:26 p.m. Nandito po si Kuya Sani. Papasabay ko na din po ba yung kay Beng Ramos? Sabi ko, okay, sige, pakipasabay na. Anong context yan? Yung pera po na dinala nila Beng Ramos. Anong project yan? Your Honor, nakalimutan ko ng specific anong project to, ng 2022. May nakakalimutan, Bryce. Kumpletuhin mo yung context, in fairness to Senator Jinggoy. And in fairness to Beng Ramos, kasi vague eh. Opo. Sinabi mo nga ipapadala. Buuin mo yung istorya bago natin itackle yan. Sige po, Your Honor. Try to recall, try to remember, and then kumuha ka pa ng additional proof. Because sa akin, face value eh. Yes po, Walang Your Honor. context Sige. Opo. Mr. Chairman, if I may, just to Yes, follow Senator up. Villanueva. Thank you very much, Mr. Chairman. Just to follow up on what you mentioned a while ago, Mr. Chairman, and I thank you for walking the extra mile in looking at the particular items that this so-called witness made mention during the House hearings, Mr. Chairman. Meron po ako ditong 2023 GAA, Mr. Chairman. 2023 GAA. Sabi po niya doon sa hearing, Mr. Chairman, nasa GAA daw po. He was under oath when he said it. Binasa ko po lahat to, Mr. Chairman. Actually, nagpunta pa ho ako sa 2024 tsaka 2022. Actually, he mentioned 2023, hindi ba? Opo, tama po kayo, Mr. Chairman. So,
mamaya habang break po tayo, at I will not, I wanted to appeal sana to my dear colleagues if I can ask questions dahil grabe ho yung ginawa sa atin. Pero Mr. Meron ka Chairman, naman dito kasi last kang dumating. So you're number 13 after Senator Gatchalian, Senator De La Rosa, and then ikaw na. Opo, So after Mr. lunch, Chairman. after our lunch Yes. break, you can have your time. Mr. Chairman, just to point out, Senator, go pa Mr. pala. Chairman, just to point out po, Mr. Chairman, few seconds lang. Mr. Chairman, ito yung 2023. Pwede ho ba ibigay natin kay Bryce ngayon, Mr. Chairman? Hanapin niya po dito yung sinasabi niya doon sa House na nandito yung binabanggit niya na may flood control project si Joel Villanueva. If we can, Mr. Chairman, that's Yeah, okay. but later, we'll leave you your time, your 5 minutes. Thank you. After the break. Senator, ikaw pa, no? Yes, thank you, Mr. Chair. I just 2 minutes and 31 I'll seconds. just wrap up for the information of our of the committee. Yung sinasabi po ni Bryce, December 16 of 2022, I have not participated in any budget process for the projects for 2022, and that is very, very clear. All right. Engineer Alcantara, sinabi ni Bryce na binigyan daw niya sa iyo yung pera at may mga nakausap kang politiko na ang sabi niya, binigyan ka ng pera para ibigay mo sa politiko. Am I correct? Is that true? Is that true? Can you confirm? No, Your Honor. Respectfully deny po yung sinasabi niya. Ano po? Respectfully deny po yung sinasabi niya na binigay niya po sa akin na may mga ganun pong issue, Your Honor. So tama si Senator Lacson, the burden of proof lies with you, Mr. Hernandez. Kasi tahasan mo sinabi sa House of Representatives at kinundina naman ako ng taong bayan dahil sa isang salita mo na ako raw ay humihingi ng 30%. Okay? Mga kababayan, to my colleagues here in the Senate, I have already been crucified, vilified in the past. And I am, again, an easy target. Kahit sino pwedeng sabihin nilang pangalan. Pag sinabi mo ba, si Senator Hontiveros, humihingi ng 30%. Maniniwala ba tao? Hindi. Pag ako, si Senator Estrada humingi ng 30%. Maniniwala ba tao? Yes. Dahil, I have my past. Meron akong mga nakaraan na issues. Kaya, I am very vulnerable to all these attacks. And I deny vehemently na merong hinihingi akong porsyento sa mga proyekto. Okay? And siguro, sinabi na ni D.E. Henry Alcantara na panay hearsay lang. Nakita mo ba na binigyan ako ni Henry Alcantara ng pera? Did you see? Did you ever see Alcantara handing money over me to me? I don't think so. Pero ba may nakita ka ba? Sagutin mo lang, yes or no, may nakita ka ba? Wala po. Okay. That's all, Mr. Chair. Okay, so yun po ang paghaharap nila ha. So wala talaga si Bryce. Sunog si Bryce dito kasi wala siyang maipakitang ebidensya na nagtutukoy dito kay Estrada at ni Senator Joel. Puro, kung i-analyze mo, puro hearsay ang panlaban niya. Yung pinanghahawakan niya, puro hearsay. Okay, so kayo nang humusga guys. Mag-comment, mag-react po sa ating comment section kung ano ang masasabi nyo dito. Anong argumento nyo dito? Okay, nagtutulakan lang ba itong si Bryce Hernandez at itong si Alcantara? Okay? Dahil wala na, booking na sila sa mga pinanggagawa nila. At yan ang mahirap. Kasi yung si Diskaya ay na-mention yung mga congressman, biglang na-divert dito sa mga Senado. Na ang Senado pa naman yung mga matitino na mag-imbestiga. Diba? At least merong clearance ngayon na nakikita natin dito sa pag-imbestiga sa Senado. Mapa Marcoleta man yan o mapa Lacson man yan sa Blue Ribbon Committee. Okay? So, ayan, paki-like at saka paki-share
itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam, makakita, makarinig sa nangyayari ngayon sa ating bansa. And sa mga first time na nagbisita dito sa ating channel sa Donmar TV at nagustuhan nyo ang ating vlog, consider na isubscribe itong channel na ito para lagi kayong updated. Walang bayad ang mag-subscribe ha, libre lang yan. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.